Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na Defensor at Marcoleta. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na Buking! Defensor at Marcoleta! Ang dumi nyo talaga trumabaho. Nilaglag na po sila ni Gutesa na pinakanta nilang peking testigo. Laglagan na! Bukod sa tatlong dating bodyguard ni Zaldico, binawi na rin ng dating sundalong si Orly Gutesa ang nauna niyang pahayag na nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ni Gutesa, sina Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng pagharap niya sa Senate hearing, kapalit ng pera at scholarship sa kanyang mga anak. Naku, ang tindi, may pera na, may scholarship pa. Walang nyo talaga. Ang tindi mo, Mike! Ang tindi mo, ang lupit! Pero ngayon, tablaan na, nakakulong na siya. Nakatutok si Maki Pulido. Exclusive! Pakinggan natin. Unang lumabas sa publiko si Orly Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, naghahatid siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Napapalunok pa. Kapag talaga kwento lang at nagsisinungaling, alam nyo nagsisinungaling, mamaya makikita nyo kung anong kaibahan nung nagsasabi na siya ng totoo. Pakinggan nyo. Si Senador Dante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Gutesa na inilapit daw ng kaibigan si dating Congressman Mike Defensor. Ano naman? Pero ngayon, binabawi na ni Gutesa ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Defensor, Pinilit lang daw siya ni Marcoleta. Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Gutesa ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Pakinggan nyo. Sa isang Japanese restaurant Pakinggan yan, malapit mamaya. sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark. Mark! Ito po ang sinasabi nag-type daw ng sinumpaang salaysay ni Gutesa, mga kaibigan. At inayos ni Marcoleta. Kaya pala nagkukulang Simulang pa. nanalisin na rin Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na pinabit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos yung Marcoleta na Napakinggan nyo, ngayon pong nagsasabi na siya ng totoo, ikinanta na niya, napaka-natural na niya. Diba? Nung nagtestigo siya sa Senate, palunok-lunok pa, nabubulol-bulol pa eh. sabi ni former Congressman Mike Defensor. Si Mark kasi di marunong magtagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Atty. Melvin Kalimag, Ay, tayo ang abogadong abogado. nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Gutesa noong August 13. Binigay din sa amin ang video na ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos tahimik nga eh. Parang very ordinary lang. See? Relax lang si Gutesa at very ordinary lang. Ganon pag nagsasabi ng katotohanan. Di ba? Oh, booking ka ngayon, Defensor, Marcoleta. Nako, kayo Sa kwento ni talaga. Gutesa sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta Pakinggan niyo. tungkol sa pera. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan. Sabi niya, pare, 150 million lang, masaya na tayo. 150 million lang, masaya na tayo. Grabe yung tandem nyo. Magmula nung kampanya, pinondohan, tapos hanggang sa mga testigo, ikaw naglapit. Uy. At matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link Oy, wow, na hinahanap missing link. natin. Kasi puro sila Saldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former speaker. Parang theory of evolution lang ng missing pera. link Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na, basahin mo lang yan at mababayaran mo na naman. Basahin mo lang yan at mababayan. Kaya rin naman, sabi daw ni Defensor. Siguro, kaya hindi siya yun. Kasi sablay yung pagtistigo niya, di ba? Tapos hindi na siya kinontak. Ako ay Nilaglag tuloy kayo. napilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, ito ang paraan para makatulong ako. Ang gawa ko yan sir. Okay. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-practice ng CAS at Educational Scholar si former Congressman Mike Defensor. Nag-promise ng educational scholarship si Mike Defensor. Grabe naman pala. Nagkakawang gawa. Palakpakan sa muka si Mike. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Ayun Kaya pala nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa Bago ibaba ang nasabing basura, Ito, nag-adlib kasi. ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Kaya pala. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Kaya pala parang alam na alam niya yung script, ha? Ulitin mo yung paragraph Okay. 20.
Ito yan yung time na yan. Yung parang mas alam pa ni Marcoleta yung yung affidavit niya. Kaysa dun sa mismong gumawa nung affidavit na yan. Ayan pagalitan niya yan eh. Pagalitan Huli. pa siya ni Marcoleta. Paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Benson. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na defensor at Marcoleta. Kung punatan siya, na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Marcoleta at Pagkatapos po ng sablay na hearing na yon, hindi na po siya muling kinontak ni defensor at ni Marcoleta para din dun sa napangakong pera at scholarship. Okay? Bakit siguro? Kayo na magsabi kasi yung ginawa niya kasing pagtistigo sablay din eh. 'Di ba? O ngayon, laglagan na siguro, wala din siya nakuha. Tapos nasa panganib na din siya ngayon, tapos nakakulong na yung dalawang financer niya. Naglagan na. Kayo, anong masasabi nyo dito? Nako, ikaw defensor, Marcoleta. Tindi nyo.